Legal na ba ang pagbebenta ng maliliit ng mga ibon kahit walang papel? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Usapang buhay yung mag-iibon. At kung bagong viewers ka sa channel na ito at kung napadaan po kayo ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Pag-uusapan natin dahil sa napapansin natin mga kahabi na lantaran na po ang pagbebenta ng mga maliliit na mga ibon. Anong ibig kong sabihin na maliliit? So tulad ng mga parakeet, African lovebirds at saka yung mga kakatil. So lantaran na po ang bentahan nito. So ang tanong natin, ang content natin, ang topic natin, legal na ba ang pagbebenta ng maliliit na mga ibon kahit walang papel? At ganoon din po, tugunin din natin ang ating mga tanong ng ating kahabi. Okay po, so let's go, let's go! So mga kahabi, marami tayong napapansin na sa mga pet shop, nagbebenta sila ng mga ibon na maliliit. Ngunit hindi sila nag-i-issue ng deed of acquisition. Ano nga ba ang basihan at napapahintulutan sila na magbenta ng mga ganitong uri ng mga species ng mga maliliit? At pangalawa, doon sa mga Tianggian, sa mga Bulacan area, hindi ko naman sila sinisiraan. At tayo lamang po ay nagtatanong. Dahil kung bakit sino pa yung mga breeder na maliliit ay sila pa yung hinuhuli. So, yun bang napapansin nyo kahabib? Pero diyan sa lantaran, bakit hindi sila nahuhuli? Yun po ang ating mga tinatanong sa ating mga sarili, sa ating mga kaibigan, kung bakit sila ay hindi nahuhuli. So katulad ng tanong ng ating kahabi na si Bismarck Villanueva, ano ba ang bawal at hindi bawal? Ako may alaga ako na African lovebirds. Pag dumami, gusto ko rin magbenta. So yun na nga po. Ano nga ba ang species or mga ibon na ipinagbabawal at hindi bawal alagaan? So ano yung batayan natin? Marami kasi sa atin ng mga kahabi na nakakapagbenta naman. Hindi naman sila na hinuhuli. At meron namang nagbebenta ngunit hinuhuli. So ano yung batayan natin? Ano yung mga bawal at hindi bawal na alagaan at ibenta? Sana maglabas ang mga panuntunan, ang DNR, para tayo mga kahabi ay na-update kung ano nga ba yung dapat nating iparehistro sa DNR. Dahil katulad ng kahabi natin, si Bismarck Villanueva, ay pag dumami ito, ay gusto niya rin pong ibenta. So ano po yung ating magiging batayan na itong mga species ay kailangan pang i-rehistro. Itong mga species ay pwede nang ibenta sa Tiangge sa mga pet market. So, ganun din po ang katanungan ng ating kahabi na si Roberto Orilla. DNR, pakihuli din ninyo ang ibon sa Tianggian. Talamak ang bentahan ng African lovebirds. Wala namang ibinibigay na papel. So yun nga po mga kahabi ang ating naobserbahan. Ngunit bakit hindi ito napapansin ng DNR or bakit hindi nila nagagawa ng aksyon? Sila pa mismo ang nagsabi na kung meron mga illegal na transaksyon ay ipag-alam sa DNR. Nagbigay pa sila ng hotline na 888. So kahabi, pwede nyo na pong itong kontakin ang DNR Action Center hotline 888 doon sa inyong mga naoobserbahan o sa inyong mga nakikita na nagbebenta ng Tianggian na sa mga kanya-kanyang lugar, kung ito ba ay napapahintulutan nila. At pwede rin tayo mag-message. May Facebook po ang Facebook page, ang Northern NCR MARPSA. So pwede rin po tayo makipag-ugnayan sa kanila kung bakit hindi nila natutugunan ang ganitong illegal trading. Dahil sabi pa nila na ipinagbabawal nila ang pag-aalaga at pagbebenta ng mga illegal na mga endangered species. Ngunit, hindi yun nga ang tanong natin kung ano nga yung batayan natin. Ano yung mga ibon na pinahintulutan nila na magbenta sa Tianggian at ano yung mga
mga ibon naman na kailangan iparehistro at ipinagbabawal sa illegal trading. Yun po ang gusto nating malaman sa DENR. So dapat mapansin na po tayo ng DENR sa ating mga hinaing, sa ating mga obserbasyon regarding po sa pag-aalaga. Dahil ayaw din naman natin na magkaroon tayo ng problema sa ating pag-aalaga. So pakinggan po natin ang sabi ng DENR. Kung kayo po ay may impormasyon tungkol sa illegal na pag-aalaga o bentahan ng wild animals dito sa Metro Manila, maaari po kayo mag-report sa aming Facebook account o kaya naman ay tumawag sa aming Enforcement Division sa landline number 435-8879. Nag-uulat para sa DNR NCR News, Mike Alcaraz, RPAW. So, yun po mga kahabi, kung meron tayong mga nakita or na mga illegal trading ay ipagpaalam po natin sa NCR, DENR, NCR. Ganon din po yung katanungan ng ating or komento ng ating kahabi na si Rex Pamintuan. Dapat po pala yung mga nasa Bukawi Bando, bakit na hindi hinuhuli? So yun din po yung kanyang naobserbahan, komento regarding po sa lantaran ang bentahan. Katulad po ng nakikita natin sa video ito. Ito po ay sa Ubando, Bukawi, sa area ng Bulacan, sa may grotto na lantaran po ang kanilang pagbebenta ng mga ibon na maliliit. Dahil napapansin natin kahabi, wala naman silang ibinibigay na official receipt. Yun po kahabi, sana mapansin tayo at matugunan kung ano ba ang dapat natin gawin at mapagbigyan tayo na mag-alaga din ng ganitong uri ng mga species na hindi na kailangan iparehistro. So ganun din po ang komento naman ng ating kahabi na si Aldrin Cortez. Dapat magkaroon ng isang event ang DENR na free registration ng permit kung gusto nilang mabawasan ang mga non-papers animals. Yun po ang maganda kahabi. Aldrin Cortez, shoutout po sa iyo. Hope mapansin tayo ng DENR sa ating mga panawagan ng mga kapwa na mag-iibon na magbigay sila ng administrative order or isang event na pagtitipon lahat ng mga hindi pa napaparehistro ng mga ibon at bigyan tayo ng kaalaman paano mga laga, paano maparehistro at mabigyan tayo ng pansin na yung mga inaalaga natin na mga species ay maparehistro kahit wala po tayong mga dokumento. So ganun pa man, mabawasan ang mga walang mga papel at ma-record nila sa database ng kanilang pag-aaral na sa lahat ng mga nag-aalaga ng endangered species. Maraming po salamat Aldrin Cortex sa inyong komento. Hope one of these days mapansin tayo ng DENR. DENR, NCR, sa lahat ng region ng DENR na ito po ang aming panawagan sa lahat ng mga mag-iibon. At yun din po sa katanungan ng ating kahabi or observation or komento, si kahabi Glenn Vizcaino. Paulit-ulit na lang topic nyo kahabi, nakakaumay na. DENR, CWR at nahuhuli nilang di ba pwedeng patungkol sa ibon. So ang pinag-usapan natin ay patungkol pa rin po ito sa ibon mga kahabi. So kaya ko po ito lagi na napauulit-ulit ng ating topic dahil ito po yung ating concern sa ating lahat na mag-ibon. At ganoon din po gusto kong tugunan yung mga katanungan ng ating mga kahabi. So maraming po salamat kahabi Glenn Vizcaino sa inyong komento at sa inyong puna sa ating YouTube channel. Maraming po salamat mga kahabi. At kung bagong viewers ka sa channel nito ay nawa ang topic nga dito ay patungkol po sa buhay mag-ibon. At ganoon din po ang katanungan at komento ng ating kahabi na si Melencio Panugon. Paano kung mga parakit at kakatil kailan pa ng papers? Yun nga po rin po ang isa nating katanungan. Maraming nag-aalaga ng parakit kakatil. Hindi lang pag-aalaga, pagbebenta pa rin, pagbebenta din. Ngunit wala namang kailangang dokumento silang naibibigay. So, ang tanong, kailangan pa ba ng papers? Ano yung ating nagiging batayan? Kaya yung topic natin, legal na ba ang pagbebenta
ng maliliit na mga ibon kahit walang papel or sa ating pag-aalaga. Kailangan pa ba natin itong iparehistro? So nawa bigyan tayo ng update ng DNR, Department of Environment and Natural Resources. Baka mapansin nyo itong aming mga panawagan ng mga mag-iibon na mabigyan tayo ng mga update regarding po kung ano na po mga species ang kailangan pang iparehistro sa maliliit na mga ibon katulad ng parakeet, lovebirds at saka kakatil. Ito ba ay kailan pa pang iparehistro o pwede na pong hindi na kailangan iparehistro? So DNR, kayo po ang makakasagot nito. Dahil napapansin namin sa hulihan sa mga nakaraang araw, mga ilang buwan ay halos medium bird na ang mga hinuhuli. Wala na tayong nababalitaan na hinuhuli nila ang parakeet, ang African lovebirds at ang kakatil. Wala na po tayong nakikita na hinuhuli ng mga maritime police, kawani ng DNR na sa mga tiyanggian, sa mga pet market na nagbebenta ng ganitong uri ng mga ibon. Hopefully ay mapapansin tayo sa ating mga panawagan na legal na ba ang pagbebenta kahit walang papel sa mga maliliit na ibon. So sa mga medium bird, alam natin na kailangan pang iparehistro. Ang topic natin ay dito sa maliliit na mga ibon tulad ng parakeet, lovebirds at kakatil. Dahil marami natin nakikita sa mga tiyanggian na nagbebenta ng ganitong uri ng mga species. Maraming po salamat at kung nagustuhan yung video na to ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. At pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. At shoutout po tayo sa mga subscriber natin, sa mga silent viewers at sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. At sa shoutout din kay Kahabi Mark Anthony Noceto, taga Daet, Camarinesor. Shoutout po sa inyo, Kahabi. So meron siyang pang-out na yellow at saka yellow-green na Indian ringneck. So kung may gustong mag-avail sa kanyang Indian ringneck ay pwedeng kontakin nyo po si Mark Anthony Noceno ng Daet, Camarines Sur. At ganoon din po si Kahabi Belen Coino. Ito po si Kahabi Belen Coino ay naghanap din ng Indian ringneck at sa San Cunyur. So taga Calamba, Laguna naman po siya. Baka meron mga breeder natin or mga seller na meron mga pang-out na Indian ringneck na malapit sa Laguna. Pwede nyong kontakin directly lang si Kahabi Belen Coino. At ganoon din po, shoutout po sa iyo, Yas at Larep, Yas at Larep. Shoutout po sa inyo, Kahabi. At ganoon din po si Vincent Gordon, shoutout po sa iyo, Kahabi. At si Irep Indunila Atiera, shoutout po sa inyo. At maraming pong salamat sa inyong suporta. So, ang topic natin, legal na ba ang pagbebenta ng maliliit na ibon kahit walang papel? So, mapakinggan sana tayo at mapansin tayo ng DENR. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung nalalaman natin ang mga panuntunan ng DENR regarding po sa ganitong usapin sa maliliit na mga species kung kinakailangan pang iparehistro or hindi na. Or pwede na bang ibenta nito na kahit na walang kulang dokumento. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.